Hello, good afternoon mga ka-garden. So, Mr. Hardy Rongros. So, ngayong hapon, nandito na po tayo sa ating pipino plantation at saka ating eggplant plantation. Dahil mag-apply po tayo ngayon ng organikong pataba. Ito ay ang vermicast. Isa sa sanhi kung bakit hindi tumataba ang mga pananim natin dahil po masyadong malagkit ang lupa. So yun po kaya ngayong hapon po para ma-address po natin yung pangangailangan ng ating mga tanim na mga pipino na hindi masyadong tumataba. So ngayong hapon, samahan nyo ako dahil mag-apply na po tayo ngayon ng vermicast. So ito ay sabi natin na thoroughly decomposed na waste product nitong ating mga vermiworm. Ito ay ang African Nightcrawler. So ito yung ginagamit natin dito para po sa ating vermicomposting. So ibig sabihin, itong gagamitin natin ay mga tai or casting nitong mga bulati. So itong African Nightcrawler. So alam ko na ito ay talagang the best po na klase ng fertilizer sa pagpapataba ng mga halaman sapagkat ito ay rich in nitrogen. Tara, samahan nyo na ako dahil gagawin na po natin yung application nitong ating pataba. Yan. So pagkatapos nating mag-apply nitong sabi natin nitong ating ginagamit po na vermicast, kinakailangan ihalo natin ito ng maigi sa lupa para po bumagag ang lupa. Ipapakita po muna natin lahat ng nalagyan na po natin ng yan, itong sabi natin vermicast. Bawat puno po nalagyan na po natin ng vermicast ito. Yan. So, gagawin natin, ihalo na lang natin ito para mas lalong bumuhagag ang lupa. Yan. So, meron na lahat ng vermicast yung puno. Yan, makikita po natin. Okay. Yan, so makikita po natin lahat po meron na ng vermicast. Dito na po tayo magsisimula para makita po natin yung lahat ng ating gagawin dito sa ating
Tapos na po tayo guys, mga ka-harden, tapos na po tayo mag-apply ng ating sabi natin vermicast dito po sa ating pipino. So ngayon naman, ang applyan natin itong ating eggplant. So mag-apply naman tayo dito sa ating mga eggplant. Ito po, so makikita po natin, pakita po muna natin yung ating mga tanim po na eggplant. At papakita po natin yung in-apply natin ng mga kung yung mga eggplant ay hindi tumataba, so ito na yung sekreto. So mag-apply na po tayo ng mga sabi natin mga organikong pataba tulad nito. So yung pampabuhagag ng lupa. So kung hindi tumataba, kung ba't hindi tumataba yung ating mga sabi natin pananim na talong, una, posibleng inaatake po sila ng insekto. Yan. So lalo na yung aphid. So pag meron po ng aphid, hindi talaga tataba ang ating mga pananim. Pangalawa, hindi mataba ang lupa. So posible malagkit ang lupa na ginagamit natin o malagkit ang lupa na pinagtamnan natin ng ating mga sitaw. Pag nagkaganon, para po ma-address natin ang pangangailangan ng ating mga tanim na sitaw, kinakailangan mag-spray tayo. Pangalawa, kinakailangan malagyan po natin ng maraming organikong pataba nang sa ganon mapabuhaghag natin ang lupa na tinatamnan natin ng ating mga talong or eggplant. So at siyempre regular watering and cultivation din. So mahalaga din po yon dahil pag hindi natin kinukultivate, marami ang tutubo na damo malapit po sa puno ng ating mga pananim na talong. So ang tendency, magkakaroon po sila ng competition sa pagkuha ng pagkain sa lupa. Yan. So at maybe ang pang-apat, hindi nainitan ng ating mga tanim na talong. So yung talong dapat na-expose ng 6 hanggang 8 oras sa sinag ng araw. So para po sila ay tumaba. Susunod, dapat elevated, no? Elevated po yung natatamnan natin ng talong. So hindi masyadong babad sa tubig kasi po may mahina na root system itong ating mga talong. So pag nagkaganon, mabubulok yung mga root system ng ating talong, so talagang mamamatay yung ating mga tanim na talong. So yun lang muna guys ang mga tips natin kung paano po natin patabain ang sabi natin ang ating pananim. So pag nag-apply na kayo ng complete ng organikong pataba, ngunit hindi pa rin po tumataba yung pananim. So yan, bali dito na papasok yung tinatawag po natin na the last remedy. So mag-apply na po tayo ng inorganic fertilizer. Kabilang na po dito ang urea. So pag ganito po, wala po kayo ng sabi natin organikong pataba. So tapos payat yung mga pananim natin, haluin po natin yung triple 14 at saka urea. Saka siya yung i-apply natin. Yan. So para po maging balance po yung paglaki at ang sabi natin pagiging matured ng inyong mga pananim. So yan, so patuloy na po tayo guys dahil
Yan, so i-cultivate na po natin yung ating mga kinakailangan. Cultivate po natin ng maigi. Yan. Mapapansin natin, buwag na masyado yung ating lupa.
So magdidilig na po tayo ngayon. Bubunyagan po natin o didiligan po natin para ma-absorb na po ng ating mga tanim na pipino yung ating in-apply na vermicast. Surrender list na, pero di natin nasakot. Guys, tapos na po tayo magdilig ng ating mga pananim po na pipino at ng ating talong. So, hanggang dito na lamang po muna ang ating video. So, maraming salamat sa inyong panunood. So, sa muli ito yung inyong hard ni Rongguro nagsasabing, thank you so much for watching. See you again on my next video and follow for more.